Hallelujah. Praise the Lord. Magandang umaga po sa ating lahat. Bless po ba kayo? Amen. Amen. Tayo na po tumayo at tayo po pupunta na po sa praise and worship. Amen. Amen. Hallelujah. Bless God. Hallelujah, Jesus. Tayo po ay kakanta ng ating buong pusong kaluluwa para sa ating Diyos na buhay sa umaga nito, mga kapatid. Yes, God. Hallelujah, Jesus. We welcome you, Holy Spirit, in this place, Lord. Yes, God. Hallelujah. Holy Spirit, call me now. Yes, God. I need your anointing, Lord. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now.
sabihin nyo ha? Amen. Yes, God. Hallelujah. Sing hallelujah. Yes, God! Ikaw po ay buhay, Panginoon. Maraming salamat, oh God! Sa cross ng Calvario, Lord! Yes, God! Yes, Lord! Yes, God! Wala pong may kukumpara, Panginoon. Kung sino ka, Lord God. Dahil wala pong nagmahal sa amin ang higit, Lord God, sa iyong pagmamahal sa amin. Yes, Lord! Thank you, Lord God. Thank you for the cross. Thank you for the cross, Lord. Yes, God. Yes, God. Thank you for the cross, Lord. You are worthy to be praised. You are worthy. Thank you, Lord. Yes, God. Worthy is the Lamb. Thank you for the praise. Thank you for the prize.
karapat dapat tumanggap ng lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, lahat ng pagluwalhati, lahat ng pagkaparangal kundi po kayo, Panginoong Diyos. Karapat dapat po kayo sa aming po mga pagpapasalamat, sa lahat ng aming po mga pagpupuri, Panginoon. Naway kayo po ang sa nabigyan namin ng kaluluran, Panginoon, sa mga papuri, mga pag-awit na ito. Lord, sa pagkapatuloy po namin ng aming pong gawain sa umaga po ito, hinihiling po namin ang inyong pong malayong pagkalaw po. Lord, pinapanalangin po namin ang lahat ng mga itatanong, especially po, Panginoon, ang inyong pong anak na gagamitin sa paghahayag po ng iyong salita. Hinihiling po namin, Panginoon, na bendisyonan niyo po siya, Panginoon. Pagpalain niyo po siya. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, yung mensahe mo na kanya po inihanda. Dalangin po namin na ito po ay malayat, mahusay niyang maituro sa bawat isa po sa amin po. Dalangin po namin ang kapangyarihan ng inyo pong banal na Espiritu ang lagi pong sumakanya. Gamitin mo lamang po siyang daluyan ng inyo pong papapala. Sa bawat isa po sa amin dito na makikinig na inyong salita, Lord, ihanda niyo po ang aming pong mga puso, Panginoon. Sinusurrender namin sa iyo, Panginoon, ang mga bagay na maaari po magiging sagabal sa aming pong pakikinig ng iyo pong salita. Sa umaga pong ito, Lord, patahimikin niyo po ang aming mga puso, ang aming mga kalooban, at dalangin po na magbigay ka po sa amin isang simpleng mensahe na aming pong maiintindihan at aming pong mailalapat sa aming pong mga pang-araw-araw na pamumuhay. Banal na Espiritu, we welcome you, we acknowledge you, hinahayaan po namin Banal na Espiritu ang isang malayang gumalaw sa aming pong kalagitnaan, Panginoon. At sa umaga rin po ito, aming pong nire-review ang naman po mga pagkatangka ng kaaway na kami po ay gambalain sa pangalan po ng aming pong Panginoon Jesus. And the Espiritu, we welcome you, we acknowledge you. We give you back all the praises, all the glory in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Thank you tayo po sa galing. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, meron po akong sasabihin ko sa inyo. Meron po ba kayong nakikita po sa ating pong harapan? Amen! Natin, meron na po ito kanina. Bukasin po niya, nagkaroon na po tayo ng bulaklak. Nagkaroon na po tayo ng bagong pulpito. Baka sa susunod po, mga lights and sound na po tayo. Ibig sabihin lamang po nito ay patuloy po pinoprovide ng Panginoon ng lahat ng ating po mga pangailangan. So, mga po ito, gusto ko lang, bago po magsalita si Pastor, excited na magsalita eh. Pero, ngayon po kasi, sisimulan na po natin yung ating pong groupings, no? Mamaya po pagkatapos po ng service, magkakaroon po tayo ng grouping. Kaya I encourage you, pakinggan po natin may po si Pastor, mas maganda po kung mag-take down po tayo ng notes, i-screenshot po rin. Kasi mamaya po magkakaroon po tayo ng discussion about the message. So pag hindi po natin tayo aware, wala po tayong ma-share. Kasi pag-uusapan po natin mamaya, ano ba yung napapang-usap sa'yo, ano ba yung natutunan mo sa message? Kaya yun po ang ating po i-discuss. So without further ado, tawag po si Pastor na siya po nga magdadala po sa atin ng salita po ng Panginoon. Amen. God bless you. Magandang umaga. Taas yata nito. Hello. Good morning po. Kumusta po ang buong isang linggo natin? Nandyan pa po ba kayo sa laging kamay at pagpapala ng Diyos? Amen! Parang mahina ah. Nasa kamay pa po ba tayo ng Panginoon? Amen! Palakpakan po nga natin ang ating Panginoon. At ito po si welcome, Pastora Elsa. Sorry pa. Talaga may sa ang hirap ng tumatanda na. And ang aking kapatid, yung anak po ni Brother Leo, welcome to the UPCI family. Okay, noong pong isang linggo, Pastora Hazel delivered a powerful message about healing and deliverance. Because we are in the month of, yung team po natin ay healing sa team po natin. At Pastora Hazel delivered a powerful message. Doon po sa hindi nakapakinig ng message ni Pastora Hazel, punta po kayo sa YouTube ni Pastor Lori at mapapakinggan po ninyo yung powerful na nagbigay rin po sa akin
Nung makinig po ako, nagbigay po rin sa akin ito ng napakatinding mensahe sa buhay ko. Because sometimes, even we are a pastor, minsan dumadaan din po tayo doon sa mababang kalagayan. Pero nung pong mapakinggan ko yon about the divine healing, it makes me fire again. Kaya po ngayong umagang ito, mainit na mainit po si Pastor. Kaya kung tatamaan kayo, tamaan sana kayo upang magaya kayo sa akin, mabago rin kayo. Amen? Praise God! So ang title po ng lesson po natin ngayon is about bakit tayo may problema yung ating kasi yung kay Pastor, hindi rin kumahalan sa mundo. Okay, healing and deliverance. Ang teksto po natin ay matatagpuan po natin dito sa Isaiah. Chapter 53, verse 5. Ang sabi po rito, He was pierced for our transgression. And transgression, my beloved brothers and sisters, it is po ay kasalanan. Sabihin mo sa iyong katabi, yung transgression po ay kasalanan. He was crushed for our iniquities. And the punishment that brought us peace was on Him, and His wound we are healed. Praise God po. No? At sa Tagalog po, tatagalogin po natin para maintindihan po natin ng maigi. So, ngunit dahil sa ating kasalanan, so it means to say, nang dahil sa ating kasalanan, we are all subjected sa kasalanan. Walang sino man sa atin na magsasabi, wala akong kasalanan. We are all sinners. Sabi niya dito. At kaya siya ay nasugatan. Siya ay binugbog dahil sa ating mga kasalanan. No? So, yun po yung kalagayan. And then, another verse, in Matthew chapter 8, verse 17, NIV translation. So, this was to fulfill what was spoken through prophet Isaiah. He took our infirmities and bore our disease. Pag sinabi po natin infirmities, ito po ay isang physical na karamdaman. Ito rin po ay tumutukoy sa emotional na kahinaan natin. At ito ay tumutukoy din po sa spiritual nating mga kahinaan. So, sa biblical po, mga minamahal kong mga kapatid, yung healing and deliverance, ito po ay sumasaklaw ng restoration. Panunumbalik, no? Pagpapagaling ng ating mga katawan, mind, spirit, and reflecting the power and compassion and the desire of God to make us whole again. Bakit po? We'll go back to Bible narrative about in Old Testament. Nang ang kasalanan po ay pumasok sa buhay ng tao o sa mundong ito, lahat po tayo epektado ng kasalanan. At sa pamamagitan po ng kasalanan, yung buhay ng bawat tao nilalang ay na-under sa sumpa po ng Diyos. Lahat tayo ay nasinumpa under the sumpa ng Diyos. At ang pinakamahirap nito, nung pumasok ang kasalanan, pumasok din ang karamdaman. Sabi mo nga sa iyong katabi, ang kasalanan ay nagdadala ng karamdaman. Kahit po pag-aralan po, even the medical science, kapag pinag-aralan po natin ito, yung kasalanan na ginagawa ng tao, nagdadala ito ng karamdaman sa ating pagkatao. At hindi lang po yun, epektado ang ating spiritual life, maging ang emotion po natin. Because we are under the fallen man. Lumabag po tayo sa batas ng Diyos. At ang healing, hindi po ito, healing and deliverance are not limited with physical recovery o yung physical na pagpapagaling. It is include our emotional. Hopefully po, hindi kayo sugatan sa oras na ito.
Sapagkat kapag kayo'y sugatan, makikita niyo po ang epekto nito sa ating kapaligiran. Emotional and spiritual restoration. Sa Hebrew word po, rapa. Yun po ang sinabi sa Old Testament. Kaya nga po tayo merong tinatawag na Jehovah Rapha. The compound name of our God. Jehovah Rapha, na ang ibig sabihin, ang Diyos ang aking doktor. Ang Diyos ang nagpapagaling. Anumang bagay na may kagalingan po sa mundong ito, ma-emotional, ma-spiritual po, walang iba pong makapagpapagaling yan, kundi ang ating manggagamot. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Palakpakan po natin ito. Maging ang doktor, ginagamit lang po yan ng Diyos para ikaw ay magkaroon ng kagalingan. No? And then, in the Old Testament, means to restore, to repair, or to make you whole again. Alam niyo mga minamahal kong mga kapatid, gusto ko pong maunawaan ninyo na ang tao po nang inalagay ng Diyos o nilikha ng Diyos at inalagay po doon sa Garden of Eden, ang tao po inilagay doon sa perfect environment. Hello, are you there? At ang tao po ginawa ng dahil sa pag-ibig ng Diyos, it means to say, perfect ka rin. Ngunit ng dahil sa kasalanan, pumasok ang sumpa po ng Diyos. Sa Greek word naman po nito ay tinatawag na iome or terapio na ang ibig po sabihin, cure, restoration to health. So, i-restore po. Ako po, mga minamahal kong mga kapatid, ako ay nananampalataya. Kapag ang tao ay pinagaling sa kanyang karamdaman sa physical, dapat yung spiritual mo at yung emotional mo ay gumagaling din. Hello? Kaya makikita po ang tunay na nakaranas ng kagalingan ng ating Panginoon. Hindi lang po yung physical ang nakakaramdam ng kagalingan, ngunit pati ang ating emotional, ang ating physical, ang ating spiritual. Bakit po? Yung pong healing and deliverance is always connected. Hindi po pwedeng magkaroon ng healing ka, pero hindi nababago ang buhay mo. Hello, are you there? No? Uulitin ko po, hindi po pwedeng pinagagaling ang physical natin in biblical concept na hindi gumagaling ang iyong spiritual at ang iyong emotion. No? Kasi po, ang danger po, mga minamahal kong mga kapatid, ng tinatawag na emotional wound or emotional problem, pag hindi ka gumaling sa mga sugat na yan, ang tendency, gusto mo rin saktan yung mga tao nakapalibot sa iyo. Lalong-lalo na yung malapit sa iyo, yung asawa mo, yung iyong mga anak. Kasi once na yung pong emotional sickness na meron ka, kapag hindi ka gumaling, kapatid, once na ito ay nadampi ng konti, the wound will open again. And you want to resist, you want to fight back. Kaya kapag hindi tayo gumaling sa sitwasyon na yan, kapatid, you want to hurt other people as well. Hello, are you there? Amen. Napakahirap po ng professional na yan. Kaya kailangan po natin talaga yung divine healing. Yung healing at yung deliverance po natin. Kasi nakakalungkot. Maraming Kristiyano, sinasabi mo na ikaw ay pinagaling, ikaw ay iniligtas ng Diyos. Ba't makikita sa iyong mga pag-uugali? Ang tunay na pinagaling maging sa ating kalusugan, nakikita yung pagbabago ng ating mga karakter. Tingnan mo yung iyong katabi. Alam niyo, nalulungkot ako minsan eh. Alam niyo, sabi ng iba, alam mo, madali akong masaktan. Madali akong masugatan. Madali akong magdamdam. Ang problema po, wala sa iyong pisikal. Hello? Nasa iyong emotion. Nasa iyong emotion. No? At ang healing and deliverance,
demonstrate God's sovereignty. Ito po ay nagpapakita ng kataas-taasang pamamahala po ng Diyos. At ang gusto po ng Diyos, kapag ikaw, kanyang nilikha, o ikaw ay na-born again, o ikaw ay naging disipulo, anumang problemang meron kang karamdaman, pakikialaman ka ng Diyos. Sabihin mo nga sa iyong katabi, pakikialaman ka ng Diyos. Whether you like it or not. Pakikialam ka. Pakikialaman ka. Medyo masakit. Pero pag winari mo, may plano ng Diyos upang ikaw ay pagalingi. No? Sino po yung gusto ng kagalingan? Amen. Lahat tayo. Even myself, I need healing. Kasi bakit po? In this world, we have trouble. Hindi ka ligtas sa mga trouble sa mundong ito. Minsan, yung mga taong nakapaligid sa iyo, nagkukunwaring mabuti. But makikita mo at the end, nagkakaroon ng maraming problema. Because even these people are not healed sa kanyang mga emosyon. Kaya nga, purihin po ang Diyos. Purihin po ang ating amang nasa langit sapagkat isinugo niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus. Kaya nga doon po sa ating text, kinuha niya ang ating mga sakit at karamdaman. Yung mga latay niya, tayo ay kanyang pinagaling. Kaya nga, kapatid, kapag naunawaan natin ang kapangyarihan ng cross sa ating buhay, ang kapangyarihan ng pagkapako ni Kristo, tandaan mo kapatid, lahat ng area ng iyong pagkatao ay magkakaroon ng kagalingan. Kasi po, yung pong healing and deliverance reveal the nature of our God. Yun po yung nature. Nakapaloob po yun sa kabanalan ng Diyos. Nakapaloob po yun sa karakter ng Diyos. Kaya whether you like it or not, kapag ikaw ay may karamdamang pisikal, may karamdamang emotional, may karamdamang, karamdaman sa area na yan, kapatid, pakikialaman ka ng Diyos. Kasi bakit? We are in the end time. Alam nyo, nakita ko ang kapangyarihan ng healing and deliverance. Kasi po, ang gusto ng Diyos, maingatan ka sa great apostasy or great falling away. Kaya napaka-importante yung ikaw ay nagkakaroon ng kagalingan sa all area ng iyong pagkatao. At sabi ko nga kanina, kapag ikaw ay tunay na pinagaling, nakikita sa iyong action, nakikita sa bunga ng iyong pagkatao. Pero kung yung ikaw ay parang nadampilan yung ego mo na sumasabog ka, ibig sabihin hindi ka magaling. Sabihin mo sa iyong katabi, tamahan ka sana ng mensahe ito para ikaw ay gumaling. Kasi kapag ganyan po ang attitude ng Kristiyano, hindi po tayo makakarating sa langit. So, pakikialam ka, anumang circumstances na pinagdadaanan mo, emotional, physical, tandaan mo kapatid, pakikialaman ka ng Diyos. Bakit? Ang gusto ng Diyos, maging buo ka uli. Sabi mo nga sa iyo, maging buo ka uli. Kasi winasak ang pagkatao mo ng kasalanan na meron tayo. Wala pong makaliligtas dito. Bawat isa sa atin, we are accountable. No? Pero ang gusto ng Diyos, muli kang maging kawanis niya. Maging kawanis niya. Kaya, kapatid, ang mensahe ito ay magdadala ng pagbabago sa buhay natin. So, ang scripture po, itong Bibliang ito, kapatid, ito po ay nagre-reveal na ang ating Diyos ang tunay na manggagamot. Siya yung tunay na deliverer, no? From the Old Testament to the New Testament, very consistent po ang ating Panginoon. Sa panahon po ng Old Testament, sinaaman. Sino po ang nagpagaling? Ang ating Diyos. Si
King Hezekiah, additional 15 years. Pero ganun kabuti. Kahit tayo nagkakamali, ba't naandun yung gusto niya kasi ang mga tao ng Diyos ay muling mabuo. Si King David, na tinawag man after God's own heart, nagkamali. At ang sabi niya, Lord, restore the joy of my salvation and the right spirit. May karamdaman yung kanyang kaligtasan. May karamdaman yung kanyang spiritual life. Kaya nga, ang Diyos talaga ang ating manggagamot. No? And biblical deliverance is significant na nangangahulugan ito ng pag-rescue o yung freedom from bondage and danger. Tandaan nyo kapatid, gusto po ng Diyos na tayo ay magkaroon ng healing and deliverance sapagkat ito po ay mag-determine kung ano ang magiging bukas mo. Bilang isang Kristiyano, ito po napakaganda ng ating tinatalakay kasi po ito'y makikita niyo po kung gaano kahalaga, bakit sinugo ng ating Panginoong Yesus ay ng ating Diyos Ama ang ating Panginoong Yesus. At hindi lang sinugo, iniwan pa tayo ng Diyos Espiritu Santo. Ang banal na Espiritu ay nananahan sa bawat isa sa atin upang magkaroon man tayo ng problema sa ating mga emosyon, magkaroon man tayo ng ating problema sa ating espiritual, magkaroon man tayo ng problema sa ating physical, God is there to heal you. Amen. Palakpakan po natin. Dapat paunawaan po natin ito ng malalim. Sapagkat ito'y magdidetermine kung sino ka sa araw ng bukas, sa panahon kung saan ka patutungo. Ang buhay po natin ay nagdadala ng napakaraming season. Season of pain, season of sickness, season of spiritual battle, emotional wound. And in this moment, God's people, JCCI family, the Word of God, God and the Word of God is powerful enough upang tayo ay muling tuuin, upang tayo ay i-restore, upang makalaya tayo sa mga bagay na umaalipin sa atin. Alam nyo, I am very careful sa mga nangyayari. The enemy is targeting this church, whether in the Philippines and here. Tinatarget po tayo ang enemy niya nagkukunwaring mabuti. Nagmamasquerade ng angel. Pero the purpose is to divide the church. That's why we need to be careful. Do not be used by enemy to destroy the unity of the church. Pero nagpapasalamat ako sa Diyos. Kasi in this trial or hard time, nakikita ko po ang kapangyarihan po ng ating Panginoon. Amen. Because God wants to restore every one of you under the oppression, under the demonic possession. Kasi kapag hindi po tayo nagbantay, tandaan mo kapatid, yung mga tagalabas, yung mga nagkukunwaring angel, yan po, kapatid, ay ginagamit. Wala namang ibang gagamitin eh. Walang ibang gagamitin kundi yung mga taong yan para wasakin ang church. Not knowing this church is not come from the heart of God, not from the heart of men, but it come from the heart of God. Amen. Kaya po tayo na tayo. And then God provide everything what we have. We have a very beautiful place. This is our strength. Pwede po natin itong ipagmalaki sa mundong ito. Na dito po sa France, nag-provide ang Diyos natin kung saan tayo magtitipon, magpupuri at dadakila sa Kanya. Hallelujah! Hallelujah! Dito po maraming pain, maraming sickness, maraming spiritual battle. Maging ang emotional natin, ulitin ko po, para maunawaan po nating maigi. Kapag ikaw ay sugatan, kapatid,
kapag ikaw ay sugatan at hindi ka gumaling sa kaloob-looban ng iyong pagkatao, once na yung wound na iyan ay muling nakante, mag-o-open po ito. At ito'y magiging dahilan kung kaya nga kung hindi ka gumaling, walang tendency, ang tendency ito, makasakit ka rin sa iba. Pero kapatid, this is the good news for every one of us. Yung pinagaling ng Diyos sa lahat ng area ng ating pagkatao, ang gusto mo rin gumaling at makalaya ang iyong kapwa. Palakpakan po natin. Anyway, hindi ko ako masyadong magtatagal kasi after this, meron po tayong group. Kasi minsan po si Pastor, pag na may mic na ako, hindi ko na mapigil eh. Kaya rin natin. Awak na. Anyway, hindi po ako magtatagal. Alam niyo, ang deliverance is not about physical, it's true, but also spiritual, it's true, and freedom. Gusto ng Diyos palayain ka ngayon. Amen. Sabi mo sa iyong katabi, gusto ng Diyos palayain ka. Kasi yung maglapas, para ka mag-travel ko saan. Hindi mo na unawaan, dinala ka ng Diyos dito para maging kagamit-gamit. Sa Roman po, chapter, you have been set free. Pinalaya ka na ng Diyos sa mga kasalanan. You have become now a slave of righteousness. Sabihin mo nga, alipin ka na ng kabutihan. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Pag alipin ka ng kasalanan, laking problema yan. Alam niyo po ang istorya ng kasalanan? Saan po nagmula ang kasalanan? Hindi po. Kanino? Hindi po. Sa langit po nagmula ang kasalanan. Hello, Abibia. Sa langit po nagmula ang kasalanan. Why? At sabi nga nung tinanong ko, ang misis ko, bakit sa langit? Hindi ba sa langit nagmula? Sino po nakakaalam sa langit nagmula ang kasalanan? Taas ang kamay. O, amen. Di ba? Kaya po hinagis ng ating Diyos Ama si Lucifer dito sa mundong ito. Kasi po bakit? Wala pong puwang sa langit ang taong makasalanan. Tandaan nyo, walang puwang sa langit yung taong makasalanan. Kaya kung may pagkakataon kapag mabago, ma-deliver sa oras na ito, pakalasain po natin ito. So, yun po, ano? And then, John chapter 8, verse 36, if the Son sets you free, you are free indeed. Amen. Freedom. Taas nga po yung kamay ng mga pinala. Pinagaling ng Diyos. Palagpakan natin ng Diyos sa inyong mga buhay. Kasi nakita nyo yung inyong sitwasyon. Alam nyo kapatid, ano man takas natin. Miski pa si Pastor, gusto ko rin takasan ng ministry. Kasi ang dami sakit ng ulo. Ayun si Pastora Elsa, si Pastor Novi. Baka pagpapatuloy. Pero hindi tayo makatatakas. Ang kailangan lang natin, gumaling tayo sa ating pagkatao. Amen. Para muling magagamit-gamit tayo. No? So, okay. This is the script. This is scripture. Nagre-remind po ito na tayo ay muling sinagipon ng Diyos. Tayo ay na-rescue His people from the bondage of sin, fear, spiritual oppression, and demonic possession. Ang demonyo po aktibo. Sabi sa iyong katabi, ang demonyo aktibo. Kaya mag-ingat tayo. We are in the last day. What's happening in the world today, nagsasalita po ang Diyos na ako po anong nangyayari, maging sa kalangitan sa mga taong nakikita ko nangungusap ang ating Panginoon. Sa nangyayari sa mundong ito, gera dito, gera doon, tagutom,
o marami pang iba, great falling away of mga Christian, deceiving the Christian, nagbabadya po ito ng muling pagbabalik ng ating Panginoon. Alam nyo, lagi ko po itong sinasabi sa dito po sa harapan. Habang ang mundo ay umiidad, tumatagal, ang pagdating ng ating Panginoon ay papalapit ng papalapit. Uulitin ko. Habang po ang mundong ito ay tumatagal o umiidad, nakikita na natin ang problemang, napakalaking problema ng mundo, ang pagbabalik at pagbabalik ng ating Panginoon ay papalapit ng papalapit. Sabihin mo nga sa iyong katabi, magiganda ka. Kasi pag hindi ka handa, punta ka saan. Kaya huwag ka kung saan. Sabi mo kasi, katabi, huwag ka kung saan nagpupunta. Kasi ugali ng Kristiyano kung saan nagpupunta eh. Walang stand. Wala yung talagang, Lord, you place me in this congregation. I want to use by you. Anumang talenta, anumang meron ako, gusto ko pong magbigay ng papuri sa iyo sapagkat my life is too short. Amen. Maigli lang ang buhay. Ngayon malakas ka, bukas may problema ka. Maigli lang ang buhay, huwag natin sayangin. Alam nyo, minsan dumarating sa aking buhay na Lord, buti pa, hindi na ako nabuhay. Pero nang nakita ko ang kabutihan, ang pag-ibig ng Diyos, nasabi ko sa Diyos, Lord, extend my life. Hanggang sa point na ako'y magagamit mo. Hanggang sa dulo ng aking buhay na ito, gamitin mo ko for the glory of your name. Palakpakan mo na ito. So, aanuhin ko na lang po ito, kasi ito naman ay nadaanan natin. Yung spiritual healing. Napaka-importante po ng spiritual healing. Kagaya po na sinabi ko kanina, si King David, even though he was called as a man of God, nagkaroon siya ng problema. Ikaw din, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, ikaw din may problema ka rin spiritual. Kaya kailangan mo ng tinatawag na healing, spiritual healing and deliverance. Ang sabi po ng 1 Peter chapter 2 verse 24, He was personally carried our sin. Yung pong kasalanan na meron tayo, dinala po ito ng ating Panginoon sa kanyang katawan on the cross of Calvary. So we can be dead to sin and live for the right. Tayo mabuhay para doon sa tama o mabuti. Live for what is right. By His wound, we are healed. Alam niyo, may gusto po anong biblical narrative po rito. No? Baka pwedeng nangyayari din po ito sa inyo. Sabi po ni Apostle Paul. You know the story of Apostle Paul. Apostle Paul is persecuted the church. Na-encounter lang niya ang ating Panginoon. Alam niyo, sabi ni Apostle Paul, doon sa, ay tinan ko po yung kodigo ko. Naman po, kodigo yun, no? Doon po sa 2 Corinthians chapter 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 3 beses po raw niya. So yung makinig po yung mga may karamdaman po ngayon na ipinapanalangin niyo, bakit hindi po nawawala? Ang sabi ni Apostle Paul sa 2 Corinthians chapter 12 verse 9, 3 times he asked the thorn in this flesh. No? Nanalangin po si Apostle Paul na sana itong tinik o itong aking dinadanas na ito, ibig po sabihin, si Apostle Paul po ay mayroong karamdaman din.
na hinihingi niya ito sa ating God the Father. Father God, itong nararanasan kong ito, pwede bang pagalingin mo ito? Ano po ang sabi ng Diyos? Ano po? Ang sabi po ng ating Panginoon, He answered Paul, my grace is sufficient in your weaknesses. Sa iyong mga kahinaan, no? It made perfect. The power is made perfect in your weaknesses. So si Apostle Paul po, based on Bible o tawag dyan, pag-aaral po ng mga Bible scholars, may karamdaman po si Apostle Paul. Sabi ng iba, chronic disease. Na-find out ng iba, si Apostle Paul ay may epilepsy. Hello? Yung chronic disease po, pwede itong diabetes. Sino po yung may diabetes? Huwag niyo na pong itaas sa inyong kamay. Huwag na po niyo itaas sa inyong mga kamay. No? Ang sabi ni Apostle Paul, doon po sa Philippians chapter 1 verse 23, I am in between two. I decide to be depart. Gusto ko lang umalis. Sabi niya. Gusto ko lang umalis. And be with Christ, which is better far more. Gusto ko lang umalis dito. At makasama ni Kristo na mas mahigit na maganda. Paraphrase po. No? So alam ni Apostol, alam niyo bakit? Ang sagot ni Apostol ng ating Panginoon, Paul, yung kapangyarihan ko, no? Ito ay perfect sa iyong mga kahinaan. At dumating po sa puntos, doon po sa Book of Timothy chapter 2 Timothy chapter 4 verse 6, Paul realized his days are numbered. Basahin niyo po yan. Ang sabi niya, aalis na ako. Pupunta na ako sa aking. Alam po ni Apostol na siya ay meron yung karamdaman na hiningi niya. Pero yung karamdaman ng yun ang nagpapatibay sa kanya na patuloy na humawak sa atin. Palakpakan po natin. Kaya kung kayo, kasi sa Biblia po may instant healing. Meron pong instant healing. Pero maganda din po yung minsan may turn tayo na patuloy tayong hahawak sa kagalingan na nagmumulas sa ating Panginoon. My grace is sufficient. Ang sabi po ng ating Diyos. Hindi niya sinabi, O Paul, ngayon pa lang magaling ka. Bakit? Minsan po, may mga bagay sa buhay natin na inaalaw ng Diyos na patuloy tayong humawak sa ating Panginoon. Hallelujah. And then, okay. Emotional healing yan. Nadaanan na rin natin yan. No, Psalm 147, verse 3, He healed the broken-hearted. Sino po yung in the past broken ka? Broken-hearted. Hanggang ngayon ba, broken-hearted ka pa rin? Palabag nagmamahal sa'yo. Hello? Ang nakatitiyak ako. Wala man nagmamahal sa'yo dito. Sabihin mo sa katabi, mahal na mahal ka ng Diyos. Mahal na mahal. Okay. Physical healing. May mga karamdaman tayo sa physical. Don't worry about physical. Dumadating yan upang patuloy tayong bumalik sa kagalingan po na ibigay ng Diyos sa atin. Okay. And, now Matthew, ang sabi dyan, Jesus went through all the Galilee, teaching in the synagogue, proclaiming the good news to the kingdom, healing every diseases and sickness among the people. Ito po yung pinakamaganda at pinaka-conclusion po ng divine healing, healing and deliverance ng ating Panginoon. Is about eternal healing.
Hello, sabihin mo nga kayo yung katabi eternal living. Kala nyo ba ang kagalingan dito lang? Hindi po. Inihahanda lang po tayo ng ating Panginoon sa tinatawag na eternal healing. Eternal healing, while we experience healing in this life, healing or restoration, the ultimate healing found in eternity. Hindi po dito. Kaya wag po kayong magtaka bakit minsan yung karamdaman natin pabalik-balik. Kasi hindi ka magaling. Hindi ka magaling. Alam niyo yung tunay. Sabi ko nga yung tunay na pinagagaling ng Diyos. Tingnan mo yung katabi mo, yung pag-uugali ng katabi mo. Yan. Asawa mo, anak mo, pag may problema yan, hindi, kahit ano sabihin niya na ako'y born again, born again ako, disipulo ako ni Kristo. Ang pamantayan ko ng kagalingan na pinagaling ng Diyos, nagbabago ang iyong karakter. Amen. Yung pag-uugali mo, pero kapag hindi, useless yan sabihin mo, Kristiyano ako eh. Born again ako eh. Okay, no? So while the healings in this life, the ultimate healing is found in eternity. God promised that one day, all pain, suffering, sickness will be gone forever. Ang sabi po ng Revelation chapter 21 verse 4, He will wipe every tear from their eyes. There will be no more death. Hello. Hear what the Spirit says to the churches. Sapagkat ito po ang complete healing and deliverance. Revelation chapter 21 verse 4. Kung ikaw, bawat oras iyak ka ng iyak. May mga pain. No? May mga mourning, crying. Tandaan mo kapatid. Punta po tayo sa tinatawag na eternal living. Mayroon kagalingan kapag tayo ay patuloy na sumusunod. Patuloy na nag-aalay ng ating buhay. Your labor and my labor will not be in vain. Palakpakan natin. Ito ang mahalagang ginagawa natin dito sa buhay nito. Masasabi ko, ito yung pinakahalaga na ginagawa. Everything will pass away. But the man who do the will of God will live. No more pain, no more crying, no more death. Wala nang kamatayan. Sabihin mo sa katabi, and you will be with the Lord forever. Hallelujah. So, sa langit po, wala ka nang nararamdaman sakit. Minsan kapag nakanti ang iyong litray, para kang sumasabog. No? Yung iyong mga luha, kapatid, ang pangako po ng Diyos, He will away you. Lahat po tayo ay nakaranas po. Alam nyo, let me tell you this, my beloved brothers and sisters. Kapag nakakaranas po tayo ng pag-iyak, ma-realize mo sana ang kabutihan ng ating Diyos. Palakpakan na po. Kahit na po tayo ay may edad na, kapag ikaw ay nakakaranas na, ipinapaalala sa iyo ang kabutihan ng ating Diyos. Hallelujah. We will experience complete restoration in the presence of our God. This is our hope.
This is our hope as a disciple, not only a believer but disciple. No matter how much suffering we experience on earth, we know that one day we will experience healing and deliverance. At yun po ay sa langit. Yung nga sa iyong katabi, yun ay sa langit. Kaya dito sa lupa, marami tayong struggle. Kaya nga sinabi ng Diyos sa atin, Jesus, take courage in this world you have no. But take courage, I overcome the world. Sapagkat doon sa cross ang lahat ng sakit at naramdaman mo, lahat ng nararamdaman mong negatibo. Dinala doon sa cross upang ikaw ay mabuhay na malaya sa pagkaalipin o oppression sa mga sakit na yan, sa mga demonyo na yan. Alam mo, totoo po ang demonyo, kaya nga minsan ikaw demonyo talaga. May demonyo, okay? So, dahil po tayo sa pinaka-conclusion po. Okay ba yung time po? Amen. CCI family sa sense of holistic. Pag sinabi po natin holistic, ito po yung buong kabuuan, pagkatao na nilikha po ng Diyos tao. Kaya gusto niya muli tayong mabuo, yung spiritual, encompassing about sumasakwal lang po ito sa spiritual, physical, emotional wholeness. Kabuuan ng iyong pagkatao. And it reflects God's desire to bring wholeness, demonstrate the power, and guide JCCI family. I want to remind you, whether through miracles, prayer, faith, or prudential care, mapalad na pangangalaga, healing and deliverance, pointing us to God. Itinuturo nito kung saan tayo pupunta. Doon po sa ating Diyos. No? Healing and deliverance pointing us to God, enduring His presence and the hope of eternal restoration. Palakpakan po natin. Pag-ulit tayo ito ngayon. Hallelujah. And then gusto ko pong ipakita sa inyo. Hopefully, ito po ay just kung meron po kayong ibang hindi ko po sasaklawan. Basta kung ano yung sa ating grouping. Group reflection. What is the consequence of sin? Then, how God provides a solution to humanity's problem of sin. Paano? And then, as a disciple of Jesus, where we can find our complete healing and deliverance. So, and then, application. Music ministry, will you please come forward? Muli natin awitin yung ating yung mga kapatid. May mga theology na sinasabi, once you are saved, you are saved. Kasi kung yun po ay totoo, wala na pong anong healing and deliverance. I was born again with a Baptist. And this is my belief. Once we are saved, I am saved forever. But as I read the Bible, meditating the Word of God, we are not complete healed. Hindi pa tayo totoong magaling. We are in the process. But to glory to God, we have our Jehovah Rapha, ang Diyos na nagpapagaling sa atin. Yahweh Rapha Elohim.
entrust everything sa iyong mga kamay. Yung mensahe na nagrima po sa aming mga puso. Sa oras na ito, ibabalik namin ang papuri sa iyo. At parangal na dapat ikaw lamang ang nagmamayari nito. Sa pangalan po ng aming Panginoong Yesus, ang lahat po ay magsabi ng Amen. Amen. Everybody. Morning. All praise God. Ang taas. Lahat tayo bilang Kristiyano, may mga pag-asa tayo. Ang pag-asa natin ay living God. Isn't it? Amen. Yes. Amen. Siya ang pag-asa natin sa lahat ng sandali bilang Kristiyano. At kahit unbeliever, ganun din, may pag-asa sila sapagkat meron tayong isang Diyos. Okay? Ang sabi, ang ating pag-aaralan ay hope in God's timing. Paano tayo magkakaroon ng patience? Ang hope natin sa God's timing. Lagi tayo magkakaroon ng God's timing, ihintay natin, i-enlarge natin ang ating patience. Yun ang ating source bilang Kristiyano. Elaborate o enlarge ang ating borders ng ating patience to receive God's timing in all His provision to our lives. Hope is a part of the human experience, hoping that better days are ahead with a positive outcomes. Ito ang ating pag-asa sa buhay ng ating ang ating pag-asa ay ahead na meron tayong positive outcomes, positive na darating sa ating buhay. Sa 1 Timothy 4:10, that is why we labor and strive because we have put our hope in the living God who is the Savior of all people, especially of those who believe. Ito yung 1 Timothy chapter 4:10. Kaya tayo nagsisikap sapagkat ang ating pag-asa ay ating living buhay na Diyos sa ating buhay. When we open our hands in generosity, we align ourselves with God's heart and positions ourselves for blessing. Ito yung ating generously open-handed to give any kind of the needy of the people. Trusting God that we can move from being stingy to selflessness. Ang generosity, i-conquer natin yung pagiging matipid natin o kuripot na habit natin sa ating pagiging tao. Kaya kailangan tayong i-open natin ang ating kamay upang tumulong sa mga nangangailangan. Remember, God's mathematics is not the same as ours. We might think giving means we will have loss, but operates differently. Kung tatandaan natin si Job, ay, alam natin istorya ni Job, na si Lord ay inalis niya lahat ang kanyang meron, pero ibinalik, nag-multiply. Ito ang sinasabing mathematics ni Lord ay iba kaysa sa ating mathematics. Okay? Whatever we give comes back to you. Await only for the future. We are blessed to be a blessing to others. The objective of hope is good future that is difficult but possible to attain. Okay? Thank you, Lord, for this blessing. Makita po namin ang hope namin ay inyong God's timing. Ang aming tithes and offering na ito na binibigay namin sa church na ito ay ma-enlarge po ito, ma-spread ito para to spread the gospel of Jesus Christ and those who are in need, especially the poor. Kayo na po bahala sa mga taong magbibigay ng kanilang tithes and offering in Jesus' name. Amen. Amen.
Sister Elsa and sino pong bago attendee? Ano pong pangalan nyo? John. Okay, welcome to GCCI! Palakpakan natin! Welcome po sa inyo lahat. So ito po yung announcement, yung mga program po dito sa church na ito. So every week meron po tayong Wednesday music service online po sa Zoom. Everybody are welcome from 8 to 9 p.m. And every Friday we have online meeting on Zoom as well, 8 p.m. to 9 p.m. So bukas po ito sa lahat. And every Sunday we're here to our worship service from 10 a.m. and noon. Maraming salamat po. Let us proceed to victory song. Praise God! Hallelujah! Pwede po ba natin sabihin, we are blessed today, I am blessed in the name of Jesus! So lahat po ba tayo pinagpala? Amen. Are we healed in the name of Jesus? Amen. Hallelujah! So, dapat sa susunod na Wednesday magdala po, ay sa Sunday po, mas marami pa po tayo. So, ito pong ministry natin ay ang pag-evangelize, ang pagdadala po sa church na ang Holy Spirit pa rin ang ginagamit po tayong lahat. So, ngayon po, we are doing the victory song. Tayo po'y sumayaw because nothing is impossible with God. Amen. Christ Jesus, nothing is impossible. I can do all things.
tayo po ay haling damahin po natin ang presensya ng ating Diyos na mahal. Ang Diyos na may dakila, nagpapasalamat po kami sa napaka-powerful na mensahe na itinanong mo sa iyo. Truly, Holy Spirit, apart from you, we can do nothing. Salamat po sa muling pagbubukas ng aming mga kaisipan. Pagpapalakas ng aming spiritual na pamumuhay. Nakila kang tao Diyos sa iyong mga anak. Hindi mo kami iniiwan, hindi mo kami pinapabaya. Isinusupply mo ang aming mga pangangailangan sa lahat ng area ng aming buhay. Thank you, Father God, lalabas po kami sa lugar na ito na punong-puno po kami ng panibagong expectation na masusumpungan po namin sa inyo. Nawa ay nabago po ang aming pagkakao sa oras. Mga kapatid, at taas po natin ang ating mga kamay. Nawa ang pag-ibig ng ating ganapan, ang pagsama sa Santo Espiritu, ang kanyang matinding pag-akay sa atin sa landasan ng buhay. Saan man po kayo dumako sa darating na linggo, maging pagpapala, maging asin, maging ilaw po kayo ng sanlibutan. Nawa kayo maging pagtuo ng kadakilaan ng Diyos. Sa pangalan po ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Amen.